Magandang araw po mga kawangis ko. Kung saan man sulok ka man ng mundo, ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapwa ko OFW dyan, lalong-lalo na sa Middle East, yung Kinside. Sa mga nakasubscribe na dyan sa akin, syukran kater. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please parang awan nyo na. Subscribe nyo naman ako and likes din ng mga videos ko. Naku, ngayon nakakatuwa. Nako, yung bumilta si Yorme kay Representative Chua at sinabihan niyang lawyer is liar. At sinabihan din niyang isa siyang asong chihuahua na kahol ng kahol. Ito, panoorin natin ang kanyang mga diskurso ni Mayor Isko Moreno. Ano raw, binubuli? Ano bully? Nahuli lang, nabisto lang kayo. Kaya umiyak kayo. Ito, sa inyo to. Wala na po kayo mabobola ngayon. Maiyakin. Kayo na nabisto. Dati kayo nang bibisto. Kayo yung kaul ng kaul. Ngayon kayo nabisto, umiiyak kayo na binubuli kayo. Hindi kayo binubuli. Ayaw nyo lang mabisto. Tapos ngayon, pag nabisto, tuturo mo DPWH. Kawawan DPWH. Kahit magsinungaling na magsinungaling, yung congressman, na hindi ko alam yan. Basta ako gumagawa lang ng batas. I appropriate. Yan ang palusot ng congressman. Pero sa totoo, alam ng taong bayan, pag may ginagawa, nakadisplay ang mukha niyan, nakalagay ang pangalan niyan, nagkakating ribbon niyan, pagpalpak, ang ituturo nila, DPWH. Itong DPWH naman ngayon, sa mga proyekto na yan, sila ngayon ang ipit na ipit. Sila ngayon ang ipit na ipit. Bakit? May umamin na bang congressman? Wala pa. In fact, it's the other way around. Anong ginagawa ng congressman ngayon? Ipinapako sa krus ng mga congressman sa Maynila yung DPWH. Sino ngayon ang kahol ng kahol? Kaya kami, simple lang naman ang tanong ng taong bayan dyan. Kaya ito, Mocha. Ano muna sabi ng mga tao? Sabi ni G. Herao, meron. Sabi ni Sally Lastillas Isleta, nakikialam sila. Sabi ni Bri Jai, Tomo. Sabi ni Teresa Montero, meron. Nakikialam sila. Hindi pwede. Alam nila yan. Hugas kamay lang mga congressman. Sabi ni Datay Ventus. Ako, galit na sila. May kickback sila. Sabi ni Cherry Con. Yung kickback, that's another story. Ako, simple pa lang ang tanong ko . Una kong tanong, may alam ba ang congressman sa mga proyekto na yan? Yan ang, sabi raw ng congressman nyo, shout out sa mga taga 3rd District. Hindi raw nila alam yan. Kayo humusga, mga taga 3rd District nga pala. Hindi raw nila alam yan. Nako. Pero nung pagka binubuksan na yung barangay hall, 19 million, may picture-picture pa sila. Ay, naku. Di ba? Nakalantad yung mga pangalan nila doon. Meron pa nga akong nakita, mga barangay hall, may pangalan pa ng congressman. Ay, malaki po. May initial Di ilaw pa yun. Kaya, pagka ngayon, indulto, ang ipinapako sa krus, DPWH. Nauunawa niya ng tao. Doon naniniwala ko. Kahit anong pagsisinungaling ng congressman, kahit anong pagtanggi o pagkubli ang congressman, yan, alam ng taong bayan yan. Ngayon, yung sinasabi mga kickback, hindi ko po alam yan. Kung talaga bang may kickback sila. Ayaw kong mag-akusa ng isang bagay na wala tayo napapatunayan. Pero ang katotohanan sa practice, nakikialam ang congressman. Alam ng taong bayan. Pangalawa ngayon, tanong ko naman. Shout out dyan, Mocha, sa mga manonood natin. Shout out yung mga nagpagawa ng bahay. 20 square meter, 30 square meter. Kahit malaki o kahit maliit. Basta mga nagpagawa ng bahay. Shout out sa mga nanonood. Ito po ang tanong ko. Mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Kahol daw kayo ng kahol Alam ko yung chihuahua, yun yung maingay na aso, di ba? Yung maliit pero na aso.
Pero maingay. Yun, alam ko, kaul ng kaul yun. Tanong ko ngayon, kayo ba pag nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng permit? Yun ang tanong ko sa mga manonood. Tanungin natin kung ano sagot ng mga manonood. Kumukuha po ba kayo ng permit kapag kayo nagpapagawa ng bahay? Pag kayo nagpapademolish ng bahay, kumukuha ba kayo ng demolition permit? Pag kayo ba'y nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng building permit? Bakit sa inyo, maliit na lupa, maliit na bahay, dahil sa pagsisikap mo, pag-iipon mo, pagpupunyagi mo, o naayos mo sarili mo, gusto mo maayos yung tahanan mo, kukuha ka ba ng permit mo ka? Opo, sabi ni Adam Rich Manansala Sanding, dapat may permit. Dapat daw. Kailangan ba talagang may permit? Sabi ni Teresa Montero, yes, hall. Tama. Yan. Alam na alam nila. Alam na alam ng taong bayan. Ang tanong naman namin ngayon, paano kayo nakapag-demolish ng property ng gobyerno sa mga congressman na nag-i-excuse ngayon na manggagawa lang daw sila ng batas? Nabisto lang kasi kayo. Nabisto lang kayo. Kung di kayo nabisto, walang problema. Nabisto kayo, iyakin kayo. Kaya yan ang nangyayari. Pagka kayo makapag-akusa, wagas. Kami hindi nag-aakusa. Ayan, nandiyan. Bakit pag ang congressman na nagpapagawa, true, DPWH, siya naman din na may sinabi, di ba? Inamin naman niya. Bakit walang permit? Pag congressman, exempted. Pag meron na pong batas na ganoon, kikilalanin natin. Pero yung batas kay Juan de la Cruz na nagpapagawa ng maliit na bahay, nire-require mag-permit. Ganon din yung batas sa mga pagawaing, lalo na yan, building. Dahil yan, pag may nangyaring masama dyan, na mananagot dyan, lokal na pamahalaan. Ngayon, matanong pa, ano sabi ng mga tao? Meron daw talagang permit. Kahit nga daw po renovation lang, may permit. Sabi ni Evangeline Esquera, matatalino po. Sabi sa inyo, matatalino ang tao Ayaw nyo maniwala Palusot pa kayo ng palusot, mga congressman. Matatalino tao. Alam ng tao. Ngayon, ano ngayon ang itatanggi nyo dyan? So, yan po. Ngayon. Okay. Ito naman pangatlong tanong naming taong bayan. Diba? Malinaw na malinaw pa sa sabaw. Kaya yung sinasabi ko, yun ang kadang sinasabi ko kamakailan, diba? Na ang pinag-uusapan nito, yung tungkol lang sa permit. Diba? Hindi ka kasi pwede magpatayo ng isang building, isang proyekto kung hindi ka kumukuha ng permit. Pero iba-iba talaga ang litanya ni Chihuahua. Speaking of Chihuahua, tinawag siyang asong Chihuahua ni Isko Moreno. Actually, ang diskurso dito tungkol lang sa pagpapatayo ng mga building sa iba-ibang parte ng Kamaynilaan. Kaso lang, ang usapan kasi dyan, dapat may permit. Kung anong nakasad sa batas, dapat yun ang sundin niya. Actually, yun ang puntos ni Isko Moreno, yung tungkol sa pagkuha ng mga permit. Wag mong gawin yung position mo sa gobyerno. O ngayon, anong sinasabi ni Isko Moreno? Si Chihuahua, sila lang daw nagpo-propose ng budget sa mga proyekto daw sa kanilang distrito. Pero yung mukha niya, yung picture niya, tumambad sa mga proyektong nakalagay sa loob, may mga picture pa doon. O paano nangyari na silang nagpo-propose pero yung picture niya tumambad doon sa mga, mayroon siyang mga picture doon sa mga proyektong pinapagawa, kagaya sa mga barangay hall, andun yung mga picture niya. Kapag tama ang ginawa, inaangkin ni Chihuahua na yun ay propose niya siya nagpagawa ng mga proyekto. Pero kapag may kamalian, di ba, sabi ni Yorme, ituturo nila yung DPWH. Di ba? Kaya sinabi niya siyang lawyer is liar.
Ito yung yung dalawa nilang bangayan. Matagal na to siguro. Ngayon lang nila hindi na matiis siguro ni Isko Moreno kasi nga si Chihuahua kasi masyado kasing maipal kahit nga sa Kongreso masyadong maipal eh. Masyadong maipal si Chihuahua. Nesko, kikita nyo naman siguro sa kanyang committee sa Kongreso. 'Di ba? Lawyer nga siya. So lawyer nga siya kaso lang hindi niya nilalagay sa tama ang pagka-lawyer niya. 'Di ba? Binabakbakan niya lagi niya yung mga Duterte. Si Chihuahua kung hindi niya binabakbakan mga Duterte, hindi ko makikilala yan ng niya pagmumukha niya. Kung sino yung Poncio Pilatos na yan. Anyway, sa mga kapako OFW dyan, kung sino hindi pa dyan nakasubscribe sa akin channel, please subscribe my channel and likes din mga videos, parang awan nyo na. Sa mga kapako OFW, mama salam. And bye-bye muna sa ngayon. And thank you.